July 16, 1990. Eksaktong 35 taon na ang nakalilipas ngayong araw, sa bandang 4:26 ng hapon, nang marinig ng mga estudyante ng Christian College of the Philippines sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang isang napakalakas na ugong. Kasunod nito ang matinding pagyanig na ayon sa mga nakasaksi para raw silang bola na dinidribble sa lupa. Sa una, ang galaw ay taas-baba tapos naging patagilid na. Gumuho ang gusali ng eskwelahan, maraming estudyante ang naipit, marami ang nasawi. Ito ang tinaguriang killer earthquake na yumanig sa buong Luzon. Umabot ito sa magnitude 7.8 at intensity 8 sa mga lugar na malapit sa sentro ng lindol. Ito ang pinakamalakas at pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng Presidential Management Staff noong administrasyon ni Pangulong Cory Aquino, ang lakas daw ng lindol ay katumbas ng mahigit sa 49 atomic bombs. Bagamat wala pang isang minuto ang tinagal, eksaktong 45 seconds lamang, umabot sa mahigit kumulang 1,600 ang namatay, 3,500 ang sugatan at bilyon-bilyong piso ang halaga ng mga ari-ari ang nasira. Mahigit nasa 23 probinsya ang naapektuhan ng lindol na ito. Ang mga lugar na pinaka-naapektuhan ay Baguio City, Pangasinan, La Union at Cabanatuan sa Nueva Ecija. Sa Rizal, Nueva Ecija, matatagpuan ang epicenter ng lindol. Sa Baguio, gumuho ang mga kilalang hotel kabilang ang nag-iisang 5-star hotel noon sa Baguio, ang Hyatt Terraces Hotel. Matapos ang lindol, nawala ng kuryente, tubig at linya na komunikasyon. Nahirapan ang pagdating ng tulong dahil sa mga saradong kalsada, sanhi ng landslide at mga gumuhong tulay. Nasira rin ang mga ospital kaya hirap ang mga rescue team na gamutin ang mga sugatan. Sa takot sa aftershocks, maraming residente ang hindi na bumalik sa kanilang bahay at nagpalipas na ng gabi sa open area tulad ng Burnham Park sa Baguio. Ayon sa mga survivor, bago ang lindol ay nakarinig sila ng napakalakas na tunog, pagkatapos ay nagsimulang yumanig, gumuho ang mga gusali, ang mga tao ay nagsisigawan at umiiyak, habang bumibitak ang lupa at lumalabas ang tubig na amoy asopre, na naging sanhi ng paglubog ng isang buong barangay sa La Union. Ang mga puno ay tila sumasayaw at walang ni isang tao ang makatayo ng maayos. Para sa marami, tila ito na ang katapusan ng mundo. Halos lahat sila ay nagdarasal na sana kahit papano ay makasama man lang nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Tumigil ang pagyanig pero hindi pa roon natatapos ang trahedya. Maraming natrap sa mga gumuhong gusali. Kaya habang lumilipas ang oras at patuloy ang aftershocks, paliit ng paliit ang espasyong pinaglalamanan nila, na lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Sobrang dilim, sobrang init, sobrang sikip. Ganito nila ilarawan ang kanilang kalagayan. Dagdag pa ang mga sigaw ng ibang tao na naipit din sa mga gusali. Ang iba ay nagmamakaawang tulungan sila, ang iba ay naririnig mong unti-unting nawawala ng buhay. Ilang araw ang lumipas bago sila nasagip. Ang pinakamatagal, umabot ng 14 na araw bago nailigtas. Ayon sa mga survivor, wala silang natanggap na sapat na babala o pagsasanay tungkol sa dapat gawin tuwing lindol. Marami ang nagpanik kaya marami ang hindi nakaligtas. Maaaring may mga paalaala noon ng gobyerno pero kulang sa pagkalat ng impormasyon. Dahil sa trahedya, nagsilbing aral ito sa gobyerno at nag-umpisa silang paigtingin ang disaster response at pagsasaayos ng mga building code. Ngunit, makalipas ang 35 taon, sa tingin nyo ba may nag-improve? 35 taon na ang lumipas pero ang alaala ng killer earthquake ay buhay pa rin sa puso ng mga nakaligtas at sa mga naiwan ng mga nasawi. Ang lindol ay walang pinipiling oras o lugar, kaya sana huwag lang nating gunitain ang nakaraan, dapat matuto rin tayo mula rito. Ang kahandaan ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi nating lahat. Kaya sama-sama tayong maging informed at handa sa mga posibleng sakuna. Ikaw, nakaranas ka na ba ng malakas na lindol? I-share mo naman sa amin yung kwento mo. Kung may natutunan ka sa video na to, please like and share this video para mas marami pa ang makaalam.
At kung gusto mo pang makapanood ng ganitong klase ng video, don't forget to follow para updated ka sa mga bagong videos. Yun lang, salamat sa panonood at ingat tayo palagi. Bye-bye!